Magandang gabi mga bata! Ito muli ang inyong teacher Janina para naman sa ating lesson for today, all about English. Ang ating topic is types of informational factual text. Okay, so ibig sabihin pwede siyang tawaging informational or factual text. Ano ba ito? So pwede niyong buklatin ng inyong module. So hawak ko ang module natin. So dito sa page 7 and 8. What is informational or factual text? Informational or factual texts are materials that provide significant information or details about particular person, place, things, events, issues, and the like. Ibig sabihin, ito ay napatunayan na hindi ito biro at hindi ito factual. Ibig sabihin, tunay maaaring ito ay tunay na nangyari, maaaring kwento ng buhay ng tao, history ng kwento ng kanyang buhay, ng mga bayani, mga lugar, pangyayari at mga bagay. So, ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang buhay ni Dr. Jose Rizal. So, kapag ang nakalagay sa libro na babasahin nyo ay tungkol sa buhay ni Dr. Jose Rizal, ito ay isang halimbawa ng informational or factual text. Lahat din naman ng tungkol sa science, tungkol sa energy, sa light, sa optics, sa sounds, animals, and plants, ito din ay mga totoo. Real, mga totoo ito. Kaya ito din ay kasama sa informational or factual text. Okay, ngayon naman, meron tayong ilang uri ng informational text. So, meron tayong sequence, description, cause and effect, comparison and contrast, problem and solution. So, ulitin nyo nga mga bata, sabayan ako muna ulit, tapos kayo naman ang uulit. So, ang una, meron tayong 5 uri. We have 5 types of informational or factual text. The first one, we have the sequence. Number 2, we have the description. Number 3, the cause and effect. Number 4, comparison and contrast. And number 5, problem and solution. So today, i-discuss ko sa inyo sa mas madaling paraan at hindi kayo malilito kung ano ba tong mga 5 ito at ano ang pinagkaiba nila. Okay mga bata, simulan natin sa first type of informational or factual text, ang sequence. Ano ba ang sequence? Pag sinabing sequence, what is the purpose? It describes or represents statements or events, items in order, and or enumerates procedures or step in doing something. So may 3 kayong tatandaan. Kapag ang binasa nyo sa libro o sa dyaryo o sa magazine ay nagpapakita ng merong order, may step by step, may mga procedure, yon ay sequence. Ano ba yung mga nababasa natin sa libro at mga magazine na mayroong mga sequence at may mga step? Diba halimbawa dito yung pagluluto. So sa pagluluto, meron tayong sinusunod sa procedure, diba? Kung meron kayo dyan mga cup noodles o mga noodles sa bahay, makikita nyo sa likod ang procedures. Diba? May nakalagay din yung mga number kung ano ang sunod-sunod na tamang paraan na proseso ng pagluluto. So, ano naman yung features? Pag sinabing features niya, yun yung signal words. What is signal words? Ano yung clue na makikita nyo para malaman nyo na yung binasa nyong article sa libro, magazine, o dyaryo ay isang sequence. Una, nakalagay dito, first, may mababasa kayong second, next, then, before, after, finally, following, not long after, now, and soon. So, pag may step by step o may procedure na sinusundan, ito ay sequence. At makikita niyo ito sa page 8 ng inyong English module. Okay, dito naman tayo sa pangalawa. Ano naman ang pangalawang uri ng informational or factual text? Ito naman ay ang description. Pag sinabing description, anong purpose nito? Describes a person, place,
thing, idea, or concept by explaining its features and characteristics or giving examples. So, nagpapaliwanag. Ipinapaliwanag ang tao, ang isang lugar. Okay, ang isang pangyayari. Okay, so anong halimbawa nitong ating description? Halimbawa, ang kwento ay i-describe niya ang Bulkang Taal na ito ay active. I-describe niya kung gaano karami ang napinsala. So, kapag ipinaliwanag niya ang tungkol sa isang tao, hindi lang ito sa mga bundok at bulkan ha, pinaliwanag halimbawa niya ang gantong artista, siya ay ganito, ganyan, o kaya pinaliwanag niya ang isang ganto sa Coco Festival, basta nag-describe siya, ipinaliwanag niya ang isang tao, bagay, lugar, pangyayari, yun ay description. At mahalagang alam natin kung ano ang mga features o signal words. Pag sinabing signal words, yun yung mga clue na makikita nyo doon. Halimbawa, nakalagay doon. For instance, such as, an example, to illustrate, characteristics. So, yun yung pwede nyong clue. Yun yung description. Okay, punta naman tayo sa pangatlong uri. The cause and effect. Madali lang to. Pag nakita nyo na mayroong dahilan, tapos ay may nangyari dahil sa kanyang ginawa, yun ang cause and effect. What is cause and effect? What is the purpose? Refers to what happened, effect, and why it happened. What is the cause? Halimbawa, ang article ay tungkol sa pagbaha. Sinabi doon na ang pagbaha ay dulot ng illegal logging. So may clue na kayo na ito ay cause and effect. Halimbawa, nilagay din doon, napakarami nating graduate ngayon na maraming award dahil sila ay nagsumikap. So yun ay pwede rin cause and effect. Ano ang cause? Nagsumikap sila. Marami silang sinalihang mga contest, mga patimpalak, tapos nanalo sila, tapos nag-aral lang mabuti, maraming naipasang test. Anong naging epekto daw nito? Sa school, naging sikat ang school, pati yung mga bata kasi marami ang nakapasa na may award. So, yun ang cause and effect. Ano na yung kanyang features o signal word? Nasa page 10 yan ng inyong module. Pag may nabasa kayong so, because, since, therefore, if, then, marami pa yan, nasa page 10. Okay, tapos na tayo sa tatlong uri. Punta tayo sa ika-4 na uri ng informational or factual text. Nasa page 10 tayo ha. Ang ika-4 na uri is the comparison and contrast. Pag comparison, ano sa Tagalog ang comparison? May ikinukumpara. Pwede ka bang magkumpara ng iisang bagay lang? Hindi. Pwede ka bang magkumpara ng iisang tao lang? Hindi. Lagi yung partner. May dalawang bagay, dalawang lugar, dalawang tao, dalawang pangyayari na ikinukumpara at sinasabi ko anong pagkakatulad, hindi lang ang pagkakatulad. Sabi nga contrast, saan sila nagkaiba? Halimbawa, ng article ay tungkol sa dalawang uri ng saging. Di ba? Maraming uri ng saging. Halimbawa, lakatan at turdan. O kaya dalawang uri ng damit. So, maaaring yung isa ay maputi, tapos yung isa naman hindi masyadong maputi ang pagkakalaba, uniform kunwari. So, nagko-compare sila. Halimbawa, may dalawang uniform kayo magkaklase. Yung isa medyo light blue, yung isa naman dark blue. So, anong comparison? Pareho silang uniform, pero ano ang contrast nila? Yung isa medyo light blue, yung isa medyo white. Yun yung comparison. So, ano yung mga features o mga signal words, clue words? Pag nakita nyo ang salitang same as, similar, alike, as well as, not only, but, also, both. So, yun ang mga clue. Okay, punta naman tayo sa ika-5 uri ng ating informational or factual text on page 11 of your module in English 6. The 5th type is problem and solution. Huwag kayong malilito ha, kasi parang magkatulad ang cause and effect sa problem and solution. Ang kaibahan lang nito, ang problem, mayroong problema. Halimbawa,
Maraming nakakagat ng aso. Yun ang problema. Maraming nakakagat ng asong may rabies sa isang barangay. So, ang barangay health center ay gawa ng paraan para maipamahagi o maisagawa ang free vaccination anti-rabies sa mga aso sa barangay. So, ano yon? Problem and solution. Anong problem? Maraming nakakagat, maraming nagkaka-rabies. Anong naging solusyon? Yung aksyong ginawa ng barangay. Okay, huwag kayong malilito sa cause and effect at problem and solution. Pag problem and solution, may problemang ginawa ng paraan. So, ang purpose ng problem and solution, it tells about the problem and the possible solution in it. So, pag may problema, tapos may solution, yun na yun. So, ano yung mga features o yung ating mga signal words? The question is, dilemma is, the puzzle is, to solve this, the answer is, one reason for the problem is. Okay? So, makikita nyo yan sa inyong module. So, review nga tayo mga bata. What are the 5 types of informational or factual text? First, we have the sequence. Second, we have the description. Third, we have the cause and effect. Fourth, we have comparison and contrast. And the fifth one is the problem and solution. Okay, punta naman tayo doon sa inyong mga learning tasks na kailangan gawin. For week 2, ang inyong learning task na nakalagay sa inyong weekly plan ay ang ating page 12. Read and analyze the text below. So, you are provided with 5 article. Binigyan kayo ng 5 dito, babasahin. So, 1 to 5 yan, babasahin nyo. And then, complete the table by identifying the type of text. So, sasagutan nyo lang. Anong isasagot sa types? Yung 5 uri. Alin man doon, pipili kayo ng isa ha. Again, ang isasagot doon sa types, anong uri yon? Purpose. Anong purpose noon? Pwede nyo makita doon sa table sa inyong module. Pipili kayo doon kung anong purpose. Signal words, ano yung mga clue? Kaya nalaman nyo na yun ang sagot. Okay, sagutan natin ang number 1. Okay? So, ang sabi dito, so let us read the first article for number 1. So, ang sasagutan nyo na lang ay numbers 2 to 5. All crocodilians are reptiles with long snouts, long tails, 4 short legs, tough skin, and sharp teeth. Members of the crocodilian family include alligators, crocodiles, caimans, and gavials. Crocodilians live in warm weather throughout the year, and they spend part of their time in the water and part of their time on land. Almost all crocodilians grow to be very large, with the largest more than 20 feet long. There are 2 kinds of alligators, 14 kinds of crocodiles, 8 kinds of caimans, and 1 kind of gavial. Okay, so ang kwento or ang article tungkol sa iba't ibang uri ng crocodilians. Okay, tingnan nga natin. So ang unang type, sequence ba siya? May pagkakasunod-sunod ba? No. So, hindi sequence ang sagot. Next, may cause and effect ba doon? Wala din. May problem ba doon na binanggit at solution? Wala din. May kinumpare ba dalawang uri ng hayop? Wala din. Pero, i-describe niya kung ano ang mga crocodilians family. So, your answer for number 1 will be, for the type is description. Okay, what is the purpose? O, tingnan nyo lang sa page 9. It describe the animal. Yun lang isasagot nyo. Tapos, ano daw yung mga clue? Signal words. Ano mga naging signal word nyo? Kaya nasabing yun ang sagot. Nakalagay dito ay ano? There are 2 kinds of alligators. Ano pa? Almost all. Ayan lang lalagay nyo. Almost all. Ayan. Ano pa?
Yun yung salitang almost all, halos sila, lahat sila. So, yun yung pwede yung mga naging signal words. Mas pwede yung marami rin kayong ilagay or isa lang na signal words. So, yun lang ang inyong task for learning task number 3, 1 to 5. Punta naman tayo sa ang inyo namang learning task number 4. Kasi ang week 1 nyo, learning task 1 and 2. Ngayong week 2 ay ang learning task 3 and 4. Ano naman ang gagawin sa learning task 4? Read the text and complete the table below. Magbabasa ulit kayo ng text. Make sure mga bata, kung mayroong hindi kayo naiintindihang salita, kung may internet sa bahay, you may use Google Translator. Kung wala, meron tayo ng Jang Dictionary. Pwedeng magpabili sa mga nanay o magtanong sa mga ate kung anong ibig sabihin noon. Ang ginagawa ko dati, nung hindi pa ako marunong talaga sa English, ginuguhitan ko o inililista ko sa notebook yung mga mahirap na salita at sinusulat ko sa kanang part niya kung anong ibig sabihin noon. Okay, let us read the learning task number 4. But before we read, let us read the instruction. Read the text and complete the table below. Then convert the details of the given text into a diagram. Using appropriate graphic organizer, do this in your notebook. Naku, litong-lito agad kayo. Ano po yung graphic organizer? O, paano magagawa ang graphic organizer? Ang mga graphic organizer ay yung pinakita sa inyo sa module. Ito, di ba? Sa sequence, ito daw ang pwedeng gamitin yung drawing. Ayan. Sa sequence. Yan. Yan ang graphic organizer. Pag sequence ang sagot. Kapag ang sagot niyo yung description, ayan. Ito naman ang inyong gagamitin. Kapag ang inyong namang sagot ay cause and effect, ito naman ang gagamitin nyo. Ayan. Yung drawing na yan. Cause and effect. Paano naman kapag comparison and contrast? Gagamit kayo ng Venn diagram. Kasi dito yung contrast at comparison. Contrast yung kaibahan ng dalawa. Comparison, sa gitna, isusulat nyo. Ano yung dalawang nito na may pagkakatulad sila sa gitna? Next naman, anong ginagawa pag problem and solution? Yan lang. Isusulat nyo ang problem and then ang solution. Yan yung mga graphic organizer. So, babasahin natin yung article. Tutulungan ko kayo, ha? So, ladies and gentlemen, in case of emergency, take the life jacket which is located under your seat. So, parang ito pala ay yung sinasabi ng mga flight attendant. Kapag ka ikaw ay nasa... Ano ba ito? Jacket type around your waist, aircraft. Ayan, aircraft. So, ito, kasi may ganito din sa mga barko. So, aircraft ito, sa mga flight attendant, ito yung maririnig natin. Medyo gaganda ako ang pagbasa at medyo dapat ganon. So, pag kayo kunwari ay sumakay sa eroplano, ito yung sinasabi. Ladies and gentlemen, in case of emergency, take the life jacket which is located under your seat. Put the life jacket over your head and then fasten the jacket tapes around your waist. Do not inflate the jacket until you left the aircraft. The jacket will automatically inflate by pulling a cord, but if not, you can blow into the tip to inflate it. A light is attached to the jacket for attracting attention. The life jacket should be removed only in the case of emergency. The use of TV set, AM and FM radios and radio cassette recorders, Walkman and any mobile phones are prohibited and void as they interfere the communication and the navigational system. We wish you an enjoyable flight. Diba? Parang stewardess si ma'am. So, ayun. Mayroon siyang mga sinabi. So, nakalagay dito, paano nyo sasagutan? Ano daw ang possible title? Anong pwedeng maging title noon? Susulat ninyo. Type of text, ayan na, hindi ko sasabihin ng sagot ha. Pipili ulit kayo sa 5. Ano kaya yun? Problem and solution, cause and effect. Ano ang purpose? Tingnan nyo ulit doon sa inyong module. Tapos magdodrawing na kayo ng inyong graphic organizer. Kung ano ang sagot nyong type ng text,
tingnan nyo kung anong pwedeng gamitin graphic organizer. Okay. So, yan lang yung para sa inyong week 2. Medyo mahirap kaya gumawa ako ng video. So, kung meron pa kayong mga tanong, just I'm chat away. Okay? So, see you again when I see you.